Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-service ng clutch. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Like na rin. Okay, so sa pag-service ng clutch, medyo intimidating yan. Medyo parang mahirap. Pero basta sundan nyo lang tong video natin at kahit newbie ka, magagawa mo to. I-overhaul natin to, babaklasin natin pati yung sa cage. Dahil papalitan din natin to ng bagong cage. So ito luma na, ang dami ng gas-gas. Saka yung pulley nito, magkaiba, saka hindi maganda. Luma na. So itong clutch overhaul, pwede to sa kahit anong model basta merong clutch. So kung ganito yung model ng clutch mo, kahit yung Diore na luma, ganito din yung itsura nun eh. Parehas lang. Magkaiba lang sila ng itsura, pero parehas lang yung procedure. Same, but different. But still same. So, ang mga tools na kailangan natin ay 5mm Allen key para matanggal mo yung RD dun sa hanger. Next, kailangan natin ng 4mm Allen key para dun sa cage. Kailangan din natin ng 2mm Allen key para naman yan dito sa takip ng clutch. Ito, yung 3 bolt na yan. Kailangan din natin ng Phillips screwdriver para naman yan dito sa stopper. Siyempre, kailangan natin ng basahan para hindi magtalsikan yung mga tornilyo o mga bolts. Kailangan din natin ng basahan na pamunas. Siyempre, pinaka-importante dyan, grasa. So ito, gagamit tayo ng premium grease ni Sagmit. Maglatag tayo ng basahan. Ang uunahin natin tatanggalin dito yung stopper para ma-release yung tension dito sa cage. So, gamit ng Phillips screwdriver, i-unscrew natin itong stopper. Wait, teka lang, zoom natin. Whoop! Okay, so medyo ibubuka mo siya kasi nakaharang tong part na to. Bubuka mo yung RD. So, medyo maiipit lang yung kamay mo ng konti. Tapos, unscrew natin. So, pakaliwa. So, hindi naman yan sobrang sikip. Saktong higpit lang yan. Kaya madali lang siyang luwagan. Yun o. Tanggal na. Tapos, itong RD, ibubuka mo siya. Pag ganito. Yan. Tapos, iikot tong, kusa tong iikot eh, kasi wala nang stopper. Yan. Iikot siya. Daan-daan, huwag mong bibitawan kasi tatalsik yan. Yan, gumagano yan, sumisipa. So, daan-daan mo siyang iikot. Ayan. Ayan. Ayan, ganyan. O, wala na siyang tension. Okay na. Pwede mo nang baklasin dito. Tapos, yung stopper, pwede mo nang punasan para malinisan agad siya. Okay, so next, bubuksan na natin tong clutch. So, meron tayong 3 tornilyo dyan, o 3 bolt na kailangan ng 2mm Allen key. Pasok lang natin dyan yung Allen key. Ayan, tapos luwag. Ganun din, pakaliwa, counterclockwise. So, hindi rin yan sobrang sikip, kaya madali lang luwagan. Yan, maluwag na yung takip, pwede nang tanggalin. Pero dahan-dahan lang para hindi mabigla yung, ayan o, yung o-ring. Ito, yung gasket, o-ring. Gasket pala yan. Yan. Itong tornilyo, pwede mo naman tanggalin para punasan mo na lang. Ayan. Ayan, punasan natin yung tornilyo. Tapos, ito ding gasket, pupunasan mo rin. Pero dahan-dahan lang. Hindi yan pwedeng masira or ma-deform. Pag na-deform yan, hindi na magsisil ng maayos. Dito din sa takip, yan, medyo madumi. O, punasan lang natin. Pupunasan na natin tong clutch para makita natin kung may damage o nangangalawang. Kasi madumi. Okay. Yan. Tingnan natin. Okay ah. Okay pa. Akala ko kanina nangangalawang, hindi pa pala. Okay. Dumi lang pala yung kanina. Ang sunod natin gagawin, ito. Itong pressure plate.
Ang gagawin natin, luluwagan natin tong maliit na bolt na yan. So, gamit itong 2mm Allen key, pasok natin dyan at luluwagan natin ng todo. Pero hindi mo kailangan tanggalin yung bolt. Yan, sobrang luwag na yan, pero hindi mo kailangan tanggalin yung bolt na yan. So, linuwagan natin yan para mawala yung pressure, para itong clutch mag-release, ma-relax siya, para mabunot natin. So, gamit itong 4mm Allen key, papasok naman natin yan dito sa loob ng drum. Okay? Tapos, ganun din, ikot natin counterclockwise. So, pakaliwa. O, ganun. Yan, so, yun. So, pag linawagan natin yan, so, itong buong assembly na yan, medyo aangat ng konti, kaya mapapadali yung pagtanggal natin. Ayan o, maangat na siya. Uy! Uy, wow, grabe yung Ew! Kadiri! Ayan, di ba? Wow, grabe pala to. So, kailangan natin siyang i-degreaser. Kala ko, punas lang eh. So, lagay natin yung pressure plate, itong drum, itong spring, medyo matigas lang siya dahil sa dumi no? Okay, yun. May konting kalawang pero hindi naman malala. At ito, meron din yan washer guys Ayan o. Pwede mong kalasin tong clutch dito sa drum. So, kuha ka lang ng kahit anong panundot. Siguro, kahit yung flathead screwdriver, suksok mo lang yan dito sa loob. Ayan dyan o. Pero ito, gagamitin ko yung panundot na ganito. Ayan, papasok mo lang yan para bumuka yung clutch. Ayan, pasok natin. Ayan, maluwag na siya. So, itong drum, igutin mo lang, dahan-dahan. Yun. So, babaran muna natin siya ng degreaser. Sayang, naubos yung WD-40 na degreaser. Mas mabilis yun eh. Pero ang gagamitin na lang natin, itong rock engine degreaser. Meron na akong review nito eh. Okay naman to. Goods naman yung performance ng degreaser na to. Brush mo lang para kumalat yung degreaser. Yan. So, brush mo lang yan hanggang kumalat yung degreaser. Yan, matanggal yung putik-putik na kasingit. Babad-babad muna natin. Okay. So, balikan natin mamaya-maya. A few moments later. Okay. So, ito na guys. Malinis na siya. Ayan, natanggal din yung mga kalakalawang. O, tara. Assemble na natin. Kuha tayong grease. Ayan. Medyo dadamihan natin para ilagay dito sa spring. Ayan. Well, actually, hindi naman kailangan sobrang dami. Pero dahil medyo nag-rust na siya ng konti, kailangan natin ng konting proteksyon. Ayan. Para tumagal pa yung spring. So, ganito hawak natin sa RD. Ito yung sa likod eh. Ito yung harap, di ba? Ito yung sa likod. Yung flat part ng spring, yung dulo niya na ganyan, yan yung ipapasok natin dito. Ayan. Kasi itong parang naka-hook, yan naman yung ilalagay natin dito sa cage. So, lagay natin to. Ayan. Tapos, yung natitirang grasa sa kamay natin, ayan, ipahid natin dito sa washer. Ayan. Tapos, papasok natin to dito. Okay, so next, itong part na to, ipapasok natin sa spring. Ipapasok natin itong part na to dito sa may parang square na butas. Yan. Okay. Pasok na. Kuha tayong konting grasa. Lalagyan natin yung butas nito. Yan. Tapos, pati ito lalagyan din natin. Pero konti lang. Pasok natin dito. Ikot-ikot mo muna para kumalat din yung grasa dito sa loob.
Tapos, itong cage, pag ganito natin lalagay. Ayan na, i-hook natin yung dulo nitong spring dito sa butas na to. Ayan. Okay. Tapos, medyo ipupush lang natin siya ng konti. Tapos, balik tayo dito. Ayan. Okay. Push natin yan. So, gamit tong 4mm Allen key, higpitan natin tong shaft. So, pag higpit, clockwise, pakanan. Okay. Ayan. Okay na yan. Tapos punasan lang natin yung mga excess sa labas para hindi mag-magnet ng dumi. So next na gagawin natin, ibabalik na natin tong cage sa original niyang position. So nakaharap sa iyo na ganito yung RD, itong cage, ipapaikot mo pa ganun. So dahil nakaharang tong pinch bolt, usog mo lang siya, yan, compress mo lang, tapos swing mo lang yung cage. Tapos ito, balik mo dyan para humarang siya. Tapos, ibubuka mo ulit dahil ikakabit na natin tong stopper. So, ikot mo lang ng kamay muna. Make sure na pantay yung thread. Kasi pag di yan pantay, malulose thread yan. Okay, tapos gamit itong Phillips head screwdriver, higpitan natin tong stopper clockwise, pakanan. Yan, okay. So, hindi mo naman kailangan higpitan ng todo yan. Yun na yun. Saktong higpit lang yan. Ayan na. Buo na yung RD. Stopper na yan. Itong clutch band, ibubuka natin. So, kuha ka lang nung flathead o kahit ito, mga panundot para bumuka siya. Ay, wait lang. Dahan-dahan lang kasi may tension yan. Baka maipit yung daliri niya. Yan. Tapos set aside muna natin. Nakalimutan ko din pala sabihin, kailangan nyo rin pala ng lithium grease. So, yung white lithium saka lithium grease, iisa lang yun. Ito naman, spray on na lithium grease. Pero pwede kang bumili ng lithium grease yung nakaputing lalagyanan. Minsan nabibili sa hardware. So, hindi natin to pwedeng lagyan ng yung ordinaryong grasa lang. Lithium grease ang kailangan niya kasi itong lithium grease para yan sa metal to metal application na medyo heavy load. Since clutch yan, heavy load talaga yan kasi iniipit niya eh. Pinipigil niya yan eh. Dito sa loob, huwag ka maglalagay ng grasa dyan. Hindi niya kailangan. Dito lang. Pag nalagyan ng grasa yan, saka lubrication, itong nasa loob, hindi na yan magka-clutch. Dudulas yan. Okay, so, itong drum, yung labas lang lalagyan natin ng lithium grease. Yan, labas lang. Yung position nitong clutch band, yung mahabang parte ng spring o itong band nasa ibabaw. Yan, yung maiksing parte nasa ilalim. Yan, dahan-dahan lang baka maipit kayo nung clutch band. Yun. Yung mahaba nandito sa ibabaw, yung maikse nandito sa ilalim. Yung may butas na parte, yan yung ilalagay natin dito kasi merong maliit na tab doon. Ayun. So, pag ganyan, nasa ibaba yan, nasa ilalim. Yan, pag ganyan. Yung butas naman na yan, imamatch mo lang sa position nitong lever. So, naka-off siya. Yan, nakaganon. O, vertical. Pwede, gayahin mo lang. May makapapansin kayo dito sa barrel niya. Ayan. Merong malaking part. Ayan o.
Ito yung malapad, medyo makapal na parte. Tapos dito, yan, manipis na siya. Dito makapal, medyo malapad. Dito naman, manipis na. So, ang position nito, yung malapad na yan, dito nakaharap. Dito nakaharap sa may left side. Pag inon natin yung clutch, iikot yan, bababa siya, papunta dito sa clutch band para maipit siya. Set mo lang siya. Pag ganito yung butas, nandito sa ilalim. Tapos ito, dito nakaharap. Yan. Dito nakaharap. Dito sa part na to. Itong lever ng clutch, ibababa mo lang, i-off position mo lang. Itong clutch, pasok mo dito sa clutch plate, tapos sabay mo siyang ipapasok. So, medyo i-wiggle mo lang ng konti para bumaba siya. Ayan, nag-fit na silang lahat. Next naman, isa-set na natin yung gusto mong pressure. Higpitan lang natin gamit itong 2 mm Allen key. Ito yung bolt. So, yung kanina, linawagan natin, di ba? Ngayon naman, sisikipan na natin. Pero dahan-dahan lang. Ayan, ito medyo masikip na siya. Testing natin. On natin tong clutch. Tapos, testing. Wala pa. Wala pang resistance. Ikot pa natin. Konti. Testing. Okay, tumitigas na siya. Pero konti pa. Kulang. Yan. Yun. Yan ang clutch. Yan. Okay. Goods. Off na natin yung clutch. Testing. Yan. So, maluwag. Clutch on. Yan. Nagpit na siya. Clutch off. Maluwag ulit. O, di ayos. So, next, ilalagay na natin tong gasket. So, dito sa truck ng gasket, huwag kayong maglalagay ng grasa or any lubrication. Kasi itong gasket, magre-react yan sa grasa. Pwede yang lumobo. Pag lumobo yan, hindi na magsisil ng maayos. I-match mo lang yung design niya. Ayan, nakaganyan siya, di ba? So, ayan, pag ganyan. Tapos, pasok mo lang dun sa loob ng truck. Ayan, nakaukit. Make sure na nakapasok talaga siya kasi kapag hindi, pwedeng maipit yan kapag tinakpan na natin. So, wala tayong ilalagay na grasa. Hindi mo papahiran yan. Okay na yan. Balik na natin tong takip. Yan. Saka tong mga bolt niya. Paghigpit nito, clockwise. Hindi niya kailangan guys ng sobrang higpit yung saktong higpit lang. Pag humigpit na siya, okay na yun. Check na natin. Clutch on. Yun. Masikip, magpit na siya. Yan. Matigas. Tapos, clutch off. Ayan, maluwag. Clutch on. Sikip ulit. Okay. Ayos. So, yun na-service na natin yung clutch system ng Shimano. Okay. So, dahil hinugasan natin yung RD para malinis siya, lagyan natin ng premium grease itong spring ng RD. Yan o. Napapahiran mo lang yan. Ingat lang, baka maipit kayo. Yan, tapos dito din sa kabila. Tapos, yung mga excess na grasa, pupunasan natin. Hindi natin pwede yan iwanan. Kasi didikit dyan yung dumi. Saka sagwa ng sagwa tignan, di ba? Ayan, okay na yan. Goods na. So, yun lang yan. Medyo madali lang. Sa una lang mukhang intimidating dahil madaming maliliit na pyesa.
Pero kapag nagets mo naman, okay na yan. So like I said, lahat ng clutch system ng Shimano, pare-parehas yung procedure. Kahit mapalumang Diore pa yan, SLX, XT, XTR, lahat yan, pare-parehas lang nung procedure nung ginawa natin. Parehas lang lahat. Magkakaiba lang ng konti yung design nila, pero parehas lang. Kahit naka GRX pa yan ng Shimano, parehas lang din yung gagawin natin. So yun guys, ang pag-overhaul o pag-service ng clutch system. Sama na rin yung pagpalit ng pulley cage. Okay, so kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, kung may gusto kong idagdag, comment down below lang. Okay, yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.